Alright, balitang West Philippine Sea ulit tayo mga kapatid, mula ulit dito sa UNTV News and Rescue mga kapatid. Siyam na mga barko ng China ang nananatili pa rin sa Ayungin Shoal mga tol. At merong panayam dito kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad. Ukol nga dito mga tol sa usaping ito. No, so panoorin natin ito at bigyan natin ng reaction video and commentary mga kapatid. Sabi rito, 7 maritime militia vessel ng People's Liberation Army at 2 Coast Guard vessel ang nananatili pa rin sa Ayungin Shoal batay sa monitoring ng Philippine Navy kahapon. So wag na natin patagalin pa mga kapatid, panoorin na natin itong balitang ito. 7 maritime militia vessel ng People's Liberation Army at 2 Coast Guard vessel ang nananatili pa rin sa Ayungin Shoal. So hindi man ganun karami mga tol, pero meron pa rin, no? Andiyan pa rin sila mga tol at nakabantay. Well, hindi naman natin na dapat ipagtaka yun dahil kinikilala nga nila tong kanilang teritoryo 'di ba? Malinaw 'yun sa kanila mga tol. Ang buong South China Sea, diba, ay hindi lang basta exclusive economic zone para sa kanila. Ito'y kanilang teritoryo, internal waters nila. Ganun kalawak. Kung sa atin, ang internal waters natin o yung territorial waters natin, 12 nautical miles lang. Diba? Ganun lang kaliit, 12 nautical miles lang. Sa kanila, hindi. Buong South China Sea para sa kanila is territorial waters nila. Batay ito sa monitoring ng Philippine Navy kahapon, ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Diba? Halos kabuuan mga tol ng South China Sea. Diba kung naaalala ninyo, galit na galit nga sila doon sa barko ng ng Canada at saka ng Australia kasi dumaan yung mga warship nila dito sa may Taiwan Strait, which is ang sabi naman ng international waters. Daanan talaga yan. So ang Canada at saka Australia is nagsasagawa ng kanilang freedom of navigation, dumaan lang. Pero nagagalit ang China at sinasabi nilang nakakagulo sa kapayapaan, nagdudulot ng tensyon, nakakasira ng peace, 'di ba? At threat daw sa kanila mga tol, provokasyon. Dami nilang sinabi, no? Yung pagdaan na 'yon, kaya ang hirap mga tol Ang hirap ng sitwasyon din ng ating bansa. Diba? Kasi hindi lang tayo mga tol ang nakakaranas maging ibang bansa nakakaranas ng ganong klaseng pag-uugali mula rito sa mga to. Muli namang iginiit ng Philippine Navy na walang basihan ang China sa pag-angking ng mga teritoryo sa West Philippine Sea na sakop ng Pilipinas. Ito importante, dapat alam yan ng bawat Pilipino. Diba? Alam yan dapat ng bawat Pilipino. Bakit? Kasi nga mga kapatid, no, kumakalat ang mga propaganda, mga misinformation na ginagawa nila para papaniwalain ang bawat isa sa atin dun sa kanilang false narrative. Na sinasabi nila na etong lugar na to, meron silang karapatan dyan dahil nung unang panahon pa, kanila na talaga yan. Diba? Yun yung gusto nilang ipasok sa utak nating lahat. Pero syempre tayo mga Pilipino, alam naman natin ang katotohanan. Kaya mag-ingat na lang din kayo mga tol sa inyong mga pinapakinggang mga influencer, mga vlogger, kasi minsan mga pakawala rin nila yan Maraming umiikot na malign influence. Yan di ba? Mga false narratives. False narratives. Misinformation, disinformation, malinformation. Misinformation, disinformation, malinformation, di ba? Malinformation, kulang-kulang, di ba? Disinformation, mali talaga. Misinformation, ganun din. So we have been very deliberate in telling the public, be careful what we digest. Eto nga matindi doon mga tolo, meron pang mga kumakalat na talagang ang Coast Guard daw ang nagsisimula ng kaguluhan, ang Coast Guard daw mga tol ang nangbubuyo ng iniinis natin itong China para magalit sila at habulin tayo, tapos sabay bibidyohan natin para ipakitang hinaharas nila tayo, pero ang totoo daw binubuyo natin sila. May mga ganong kumakalat mga tol. 'Di ba? Naalala ko dati yung merong isang pro-China rito sa Pilipinas. Ayaw niyang aminin na pro-China siya. Pero ito sinasabi niya, nagpapakawala daw ng water cannon ng China pero hindi naman daw itinututok sa atin.
hindi naman daw tayo pinatatamaan. Sa dagat lang daw pinapatama ng China yon. Kumbaga pantaboy lang talaga, pero hindi naman daw kasi marahas ang China eh. Diba? Sibilisado nga daw sila eh. Sila nga daw yung totoong ano eh. So totoong anong tawag dito? 'Di ba? Kung sa atin ano tayo demokrasya, sa kanila ano eh. Tawag dito komunista. Pero yung China daw talagang ano sila, masyadong sibilisado mga kapatid, professional. Ganun nila ipinagtatanggol mga tol ang China. Habang ang Coast Guard ang pinapalabas nilang gumagawa talaga ng mga kaguluhan dito sa West Philippine Sea. Ang tindi ng mga yon. Marami dito is there to justify their actions. Na alam naman natin historically, walang basis sa international law. 'Di ba? Palawan, sinasabi ng isang website dun sa China o socials dun sa China na dating China daw ang nagmamay-ari nun, 'di ba? Kaya dapat daw ibalik na ng Pilipinas. May mga ganung kumakalat mga tol. Hindi natin alam kung yun ay talagang kinikilala ng China. Tapos etong latest naman mga tol, ang kumakalat naman ng mga bali-balita ngayon, pati yung Batanes. 'Di ba? Yun daw ay part din ng teritoryo ng China. Kumbaga lahat nga kanila ni. Wala nang natira sa ating lahat eh. Diba? Ito, sa mga Pilipino, no, lalong-lalo na sa mga bagong bisita pa lamang dito sa ating YouTube channel. Madalas natin pag-usapan dito yung West Philippine Sea, 'di ba? Na inaangkin ng China. Ito'y bahagi na ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Lagi natin 'tong ibinibigay na example, no. Ang South China Sea, yan yung karagatan. Kung titignan ninyo yung mapa, yan yung karagatan sa gitna ng Pilipinas, Taiwan, China, Vietnam, Malaysia, Brunei. Marami pang ibang bansa, Indonesia, mga tol. Yan yung nasa gitna nating lahat. Kumbaga para tayong magkakapatid, no, na merong isang cake, pizza, pie, 'di ba? Diyan sa gitna natin. At bilang magkakapatid, meron tayo kanya-kanyang bahagi. Meron tayo kanya-kanyang slice. Para hindi na tayo mag-agawan, hindi na tayo mag-away-away. O meron na nga tayo, makontento na tayo dyan. Pagyamanin na lang natin. Diba? Ito problema. Kahit na meron na tayong kanya-kanyang bahagi at kanya-kanyang slice dito sa karagatan na to, ang gusto mangyari ng China, amin niyang buong yan. Diba? Kung gusto niyong pumasok dyan, magpaalam kayo sa amin. No, kami ang magtatayo ng mga isla, kami ang harvest ng mga langis, ng mga gas, mga natural gas, mga yaman, corals, lahat. Pati mga isda, mga tol, biruin mo wala na halos nahuhuli yung mga mangingisda natin, hindi katulad dati. Diba? So ang ginagawa ng ating mga Coast Guard, ng ating gobyerno, ng BIFAR, is tinutulungan natin yung mga mangingisda natin. No? Binibigyan natin ng oil subsidy, di ba? Crudo, diesel, para hindi na mabawasan pa yung kinikita nila pambili ng diesel. Pwede na silang pumalaot. Doon pa nga lang sa laot yung mga huli nila binibili nila ng Coast Guard eh. Kaso sa kabila nun mga tol, bukod sa pinapalayas yung mga mangingisda natin, pati yung mga tulong na ibinibigay ng ating gobyerno sa mga mangingisda, minamasama ng China. Tinataboy nila mga Coast Guard, wina-water cannon, hinahabol, binabangga. Ganon mga tol, kalupit ang sinasapit natin sa kamay nila. 'Di ba? Pero sa ganon pa man, hindi pumapalag ang Pilipinas, meaning hindi tayo sumasabay sa puwersang ginagawa nila. Puro tayo diplomatic protest, ganyan-ganyan. Bakit? Kasi nga hindi pa tayo ganon kalakas para makipag-away. Kumbaga hindi mo pwedeng hamunin si Pacquiao ng suntukan dahil magugulpi ka lang ni Pacquiao, parang ganon mga tol. Bakit? Kasi yung pambili sana natin ng mga assets natin, pambili ng mga barko, pambili ng ating mga missile, pambili ng pagpapalakas ng sandatahan natin, nagbibigay ng proposed budget ang ating AFP. Hindi naman ibinibigay ng buo ng mga namamahala ng budget ng ating gobyerno. Kinakaltasan pa. Bakit? Gusto nilang ilagay sa mga ganitong proyekto. Gusto nilang ilagay sa mga ganyang mga bagay. Mga unprogram, di ba? Gusto nilang ilagay yung pera sa ganito daw. Tapos nalaman-laman natin mga tol, kukulimbatin lang pala nila. O di ba, ang sakit sa dibdib nun. Nakakaawa yung bansang Pilipinas. Inaapi na nga tayo ng mga dayuhan, inaapi na nga tayo ng mga banyaga, pati ba naman yung ibang mga nakaupo rito mga tol, diba? Ninanakawan pa tayo. So nakakaawa talaga mga tol ang bansang Pilipinas. Diba? Kayo bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi? Comment na lamang kayo sa ibaba.
Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.